Happy Sunday po mga kapatid. Kauwi ko lang po from Davao flight at nandito ako ngayon sa Mandaluyong. Gusto ko lang sanang i-share, no? Today is Sunday at alam naman natin pag Sunday maraming gawain si Lord, maraming praise and worship, maraming pangangaral. So kung ganun tayo ka-busy pag Sunday, ganun din naman ka-busy si Satan na mag-release ng kanyang bad spirit, no? So again, I just want to remind, no, yung sa Ephesians 6:12 na we are not wrestling against flesh and blood, we are fighting against rulers, principalities of darkness. So hindi may mga temptation na pwede siyang pakawalan ngayong araw na to. Pwedeng mag-manifest yan minsan sa mga kasama natin sa bahay, sa mga kapitbahay natin. Tandaan natin, hindi sila ang kaaway natin, but yung spirit behind their anger or anything, no, na magkukos sa'yo para manghina ka. Kasi pag di ba, pansin naman natin yun, no, pag halimbawa kagagaling mo lang sa bahan tapos na-hook ka nun, mahina ka na agad. Hindi mo na kayang labanan yung Monday hanggang sunod mo Sunday kasi nga sabi mo, nagalit na naman ako, nagtampo na naman ako, nagkasala na naman ako sa Lord. So, ang mapapayo ko lang po, lagi po nating i-gate yung ating bibig. Yan. Tsaka ating isipan para hindi mag-manifest action natin. So, paano po yun? Pag sinabing gate, i-gate po natin yung ating mga bibig. No? Although sinabi naman ni Lord na, sabi doon, yung ating mga bibig ay accountable tayo sa bawat lumalabas dyan. At kung gigitan natin yung bibig natin, so, pag sinabing gate kasi, syempre may authority ka para buksan tsaka sarahan. So, doon tayo sa sasarahan natin lahat ng demons or lahat ng evil spirit na pwedeng umatake sa atin ngayon. Kasi, Sunday, marami yan. Aatake na naman ng demonyo niyan sa atin. So, tandaan po natin, pag once we are hooked by that spirit, natatransfer kasi sa atin yon. At yun yung isa sa mga nagiging access ni Satan para makakilos siya sa buhay natin. Pero kapag ang gate ay sarado, hindi siya makakapasok. So, isa lang ibig sabihin yan, you have authority to cast demons. Meron kang karunungan ng Lord na yung spirit na yun ay hindi yung galing sa Lord. So, wag nating entertainin. Ang lagi ko nga sinasabi, kung demons na yun, wag mo nang entertainin. Pray to God. Ask God even in mind, 'di ba? Na hindi siya mag-prosper sa iyo. So, ilang po ma-share ko mga kapatid at sobrang grabe lang yung desire ko mag-share, pati nga yung taxi driver na-sharean ko na kanina. So, maging mapagbantay tayo kasi anak tayo ng Diyos eh. Pag anak tayo ng Diyos, we must behave as a son of God. Kaya hindi aksidente na nalagay sa Biblia na maging perfecto tayo at tayo daw ay maging banal. Kasi ngayon ang nature ni Lord. Kung ang nature ni Lord ganun, so dapat ganun din yung mga anak niya. So wala tayo ibang iisipin, kundi yung goal na mapalapit sa Lord, masunod yung kalooban ng Lord, lakaran ng katiwiran at kabanalan ng Diyos. Kasi bilang isang anak ng Diyos, kailangan nagmamanifest or makikita sa atin kung ano talaga tayo. At sabi ni Lord, we have the capacity, we have power, no, para tanggihan lahat ng demons. At the same time, yung kasalanan naman is ikaw mismo ang lalayo. Resist the devil. So pag yun ginawa natin sa buong araw, yun ang goal mo, magtagumpay, hindi magkasala, imposible hindi mo yan magawa, kapatid. Kasi yung soul kasi natin needed to be sanctified, no? Nandiyan si Holy Spirit, ginaguide ka niya, at yung soul mo naman mag-work siya based sa faith na meron ka. At yung faith na yun, sabi ni Lord, dapat nag-grow yun, di ba? So, every time na umattend kayo ng Sunday, dapat nagbe-benefit yung faith nyo doon, tumataas, may level up. At yung faith na yan, kung gaano ka-level up yung faith mo, yun din yung nagiging pagsunod mo sa Lord, eh. At ang i-aim natin lagi, mag-grow tayo in faith, at lakaran natin ang katwiran at kabanalan ng Diyos. Sabi nga, lagi na sinasabi ni Pastor Jano, I don't know who you are, but you need to walk in righteousness. You need to walk in holiness. Kasi nga, that's the nature of God. And if you are claiming you are the Son of God, you must behave like a Son of God. So, yun yung lagi niya sinasabi na lagi nagbe-bear in mind na
kapag tayo ay namumuhay sa kasalanan, may access sa'yo ang demonyo, at ang demons na yon, yun yung kaya yung demons na yun nagmamanifest siya sa life natin, at yung Holy Spirit na power ni Lord, hindi siya makakilos sa'yo. Yun yung reason kaya there are so many Christians na madaling natitisod, madaling kasi may pride of life, kasi nga hindi pa sila surrendered kay Lord. Yun yung nire-request sa atin ni Lord, maging fully surrendered tayo sa Kanya, at mag-humble tayo sa Kanya, hingi tayo lagi ng tulong, magpalakas sa Kanya, at sundin ang kalooban niya. If you love me, you will obey my commandments, sabi ni Jesus. So mga kapatid, fight the good fight of faith, at lagi nating ang goal natin lagi magtagumpay. We are more than conqueror in Christ Jesus, and we can do all things through Christ. Amen.